Hey guys, King here. Welcome back to my channel. So yun guys, i-check natin yung facilities, yung bedroom, and also kung remote work friendly ba dito. So stay lang kayo. Quick intro lang. I'll be back with you as soon as I can. Welcome again to my channel. Once again, this is King, your traveling king, and andito tayo ngayon sa Boracay. So, in this vlog, ipapakita ko sa inyo yung ating accommodation dito sa Station 2 here in Boracay. Pero ang magiging pinaka-theme natin ngayon guys is kung okay ba mag-remote work dito sa Henan Park Resort dito sa Boracay. So, sa mga katulad nating mga work from home dyan guys, sa mga remote workers dito, check natin yung accommodation, kung okay ba yung kanilang internet connection, kung makakapag-work ba tayo properly, and kung okay ba yung neighborhood din. So, sa mga nag-work from home dyan, o mga digital nomads, so kailangan din natin i-check yung surroundings natin, kung makaka-work ba tayo ng maayos. And bago pala tayo mag-continue guys, no, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please subscribe kayo sa channel natin para matulungan nyo ako na mag-grow tong channel na to at marami pa tayong mapuntahang mga tourist destinations. So guys, room tour lang tayo ng very quick. So pagpasok natin ng room natin dito sa hotel. So on the right, andito na agad yung kanilang toilet and bath. And as expected sa Henan, malinis to and ayan. Ganda ng lighting niya guys. So napaka-aesthetic ng design niya. So kung hahawakan natin tong tiles, alam mo hindi to basta-basta, no? And then yan, may mga malilinis tayong towels. Malinis naman ang kanilang toilet bowl. Meron tayong bidet, meron tayong intercom. Meron tayong mga complimentary stuff dito. Yan. Hindi na ako magtatagal dito guys kasi given naman na to. And then halos alam niyo naman na yung mga kasama sa mga ganitong klaseng hotels. So, if may checklist tayo, hot and cold shower, check. Bidet, check. Complimentary shampoo, lotion, bath, shower gel, check. Meron tayong blower. Ayan. And hindi pa tayo naghahang ng mga clothes guys kasi literally we just got here. Ayan. So yun muna ang ating toilet and bath tour. So punta na tayo sa ating main bedroom. Okay guys, pasok natin gamit natin. Ayan. Meron tayong king size bed right here. Meron tayong coffee table. Meron tayong working area which is very important. So, laman ng content natin ngayon is kung maganda bang mag-remote work dito sa Henan Park here in Boracay. And yes, they have a smart TV pero hindi pa siya naka-on kasi ang plano natin ngayon guys, matulog kasi sobrang puyat tayo. And check natin kung merong view. Okay, sige, dahan-dahang reveal. View reveal. Ay, kalsada. Not bad. So, sige, hindi tayo lalabas guys. Sobrang init. Okay. For now, okay naman na itong view na to. Nasa Henan tayo. Meron pa tayong dryer dito. May rack. Ayan. So, sige, close natin itong sliding. Sige. Kasi gusto natin na medyo madilim para maka-sleep tayo na mahimbing. Close na muna natin. Gusto natin yung medyo madilim
kasi guys, nagising tayo ng alas 2 ng madaling araw. Then bumiyahe tayo ng mga 6 a.m. Almost 50 minutes flight din yung inabot natin. Kasi guys, reason why maaga tayo gumising at maaga tayo pumunta sa airport, undas mo kasi ngayon. So today is October 31st and maraming nababakasyon. So pakita ko rin sa inyo yung situation sa NAIA Terminal 2 dahil we flew via AirAsia. So sa domestic airport tayo ng Terminal 2 ng galing. So, I'm remotely working dito po sa isa sa pinakamagandang beach sa Pilipinas. Andito po tayo ngayon sa Boracay. So, yes, you heard that right. We're here in Boracay. So, work in paradise. So, literal na habang nagtatype tayo or habang gumagawa tayo ng mga emails, habang ginagawa natin yung ating work, nandito tayo sa paradise. So, let's talk about the internet connection here in Henan Park. So far, so good. Hindi ako nagkaroon ng latency and tuloy-tuloy yung work natin guys, no? So nakakapag-work tayo dito. So ang galing no ng balance ng work and leisure na nagagawa natin. So I'm very blessed na at least na-experience natin to because not everyone nagagawa to. So guys, no, kapag remote worker ka, it's a double-edged experience. So hindi ka din talaga fully makaka-enjoy pero at the same time, nagagawa mo pa rin yung work mo without taking a leave. So, isa yun sa mga advantage of doing remote work. So, talking about the experience working here naman sa Henan Park, specifically dito sa Henan Park guys alam ko maraming Henan hotels and resorts dito sa Boracay. Pero dito tayo nakapag-stay dahil syempre mas mababa yung rates dito. Compare kasi sa ibang Henan locations dito sa Boracay, iba nasa beach area, beachfront, so medyo prime yung location. And again, before tayo mag-continue sa experience natin doing remote work here at Henan Park Resort here in Boracay, make sure na mag-subscribe kayo sa ating channel and mag-leave na rin kayo ng comments para sa iba pang mga suggestions. Kasi guys, syempre, pag magka-travel tayo, nakikinig din ako sa mga suggestion ninyo, no? So, please, I appreciate your comments. Huwag kayong mahiyang maki-engage sa comment section, guys. And nagre-reply naman ako pag may oras ako. So again, before I continue, please subscribe to my channel. Isang segundo lang naman po ang mag-subscribe. Thank you. So, ako guys, I usually start my day reading emails, meetings, so ganyan. And noong una kinakabahan ako sa internet ko. So, kasi syempre, ngayon guys pala is peak season dito sa Boracay. So, andito tayo unda season. So, napakarami pong nagbabakasyon dito. So, medyo worried ako sa internet. So, mas pala guys sa mga nagre-remote work is kailangan meron tayong backup internet. So I'm using D-Link. I'm not sure if it's DWRU2000 na unit which is nakuha natin, nabili natin sa Micro Valley. So ang price ito guys is nag-range ng 7 to 8K. So depende na lang sa store. May mga available naman pong nabibili sa mga online shopping platforms. So ito siya. Yan. Hindi siya naka-on ngayon kasi ang ginagamit ko yung hotel email. So, initially kanina guys, so first 3 hours ng work ko, ito yung ginamit natin. Kasi guys, gumagamit tayo ng Smart Rocket SIM pala. Not sponsored ha, pero yun yung ginagamit nating data connection whenever we're doing remote work. O kung wala halimbawa, mayroong outage yung fiber connection ko sa Manila. So, nagpa-pocket wifi ako. And so far so good, maganda yung 5G reception nila rito sa area. So, hindi naman lahat ng places dito sa Boracay is merong 5G access. But here at Henan Park, so far nakakakuha naman tayo ng 5G reception. So, papakita ko na lang sa inyo guys yung speed test. Magko-compare tayo, gagamit yung ating pocket wifi and then yung internet dito sa hotel. So papakita ko sa inyo guys yung speed test para naman may idea kayo kung gaano kalakas yung internet dito. So guys, ito pala yung main road ng Station 2. Dito malapit sa may guys, sa may Budget Mart sa D-Mall. So sinara to and then mayroon mga food stalls doon na ipapakita ko sa inyo. So sa food stalls, may mga barbecue, may mga ihaw. So may mga ihaw-ihaw, may mga iba't ibang barbecue, may mga fried stuff. Ayan.
Tapos dito, ito na yung signage ng Boracay. Oh. Marami na papapicture dyan. O diba guys, ang saya ng, ng mood dito. Kasi talaga pa maraming tao, maraming food options. Yan, mga pamilya, barka-barkada. So kung first time yung pupunta rito, I'm sure mag-enjoy kayo. Hindi ko alam kung hanggang kailan to guys, pero sana kung pupunta kayo rito within the next few days, makikita nyo pa to. We're currently enjoying the nightlife here in Boracay. Today is October 31st, it's Halloween, and so far I'm loving the vibe here. So guys, habang naghahanap tayo ng makakainan dito sa beach area, pansin natin sobrang saya ng Halloween dito sa Boracay. First time ko pala to guys na pumunta rito ng ganitong season. It's really, really nice. Ang daming tao. It's very festive. And yung Halloween celebration dito, talagang yung Halloween celebration dito guys, talagang effort talaga. So, very festive yung mood. And yun, buhay na buhay yung mga restaurants dito, yung mga gimikan. And mahahawa ka sa energy ng mga tao na very festive din yung mga mood nila. So dito sa D-Mall guys, it's actually good to visit this place at night. Kasi syempre hindi masyado mainit. And if you're planning to buy pasalubong dito sa area, ang dami na rin. Thank you. Thank you po. So guys, sa pag-ikot natin dito sa D-Mall, we decided to just have dinner here sa Island Inasal, which is one of my favorite places to visit here. So their Inasal is really on point, lagi naman. So the last time we visited here, 2022 pa. So lagi maraming tao dito. Pero guys, sulit na sulit kumain dito. Highly recommended. Yung quality talaga ng chicken nila, hindi talaga nagbabago. Juicy pa rin. Hati nga tayo ha. Ayoko sa iya. Konting story time lang kahapon. Never pa nagkaroon ng issue tong laptop ko simula nung nakuha natin to. And kahapon, hindi siya nagpa-power on o hindi siya nagta-turn on, and ayun, nagkaroon ako ng konting panic attack kasi talagang syempre may trabaho tayong gagawin, and delikado kung hindi tayo makalagin sa trabaho kasi syempre strict yung clients natin. Nagre-require sila ng certain time para mag-live tayo, and then ayaw mag-turn on nung laptop ko. So, before ko i-continue yung story natin guys, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, subscribe po kayo today. Subscribe kayo sa ating channel para marami pa po tayong magawang contents na katulad nito.
Kahapon guys, dumating tayo dito sa ating hotel galing sa lunch break natin. And then, nung itatry ko na or i-attempt ko nang i-turn on yung laptop, hindi siya nag-turn on guys. And then, when I plugged the laptop, nakaka-receive naman siya ng power. So, walang response yung LCD, wala ring hum na nanggagaling dun sa fan ng laptop. So, wala talagang power. So, nag-hard reset ako, plug and plug. So, basic troubleshooting steps. And then, sinubukan kong tumawag sa reception. And surprisingly, ang Henan Park, guys, take note, ang Henan Park, meron silang on-duty na IT staff. So, sinuggest nung sa reception na papuntahin dito yung IT staff to check the laptop itself. So, pumunta siya dito and then sinubukan, nag-basic troubleshooting din siya. And then hanggang sa nag-suggest siya na bakit pwedeng tingnan yung loob. So, yun nga guys. To make the long story short, sorry guys, hindi ako medyo technical sa mga terminology sa IT. So, to make the long story short, inopen niya tong laptop na to. He asked for my permission to check kung may mga sunog ba na parts or may mga maduduming parts sa aking laptop. So, wala namang dumi, wala namang sunog, but ayun nga, he was able to fix the laptop on time. Sobra akong natuwa sa hotel na to and I highly, highly recommend that kung remote worker kayo and naghahanap kayo ng magandang place to stay sa Boracay, I suggest nasubukan niyo dito sa Henan Park Resort here in Boracay. And guys, bihira tayong mag-recommend talaga. So, hindi po to sponsored. So, as a customer, sobrang natuwa ako sa ginawa ng IT staff and also na meron palang IT staff ang hotel na to na nag-a-assist din sa mga customers. At kung tatanungin nyo kung may binayad ako, guys, wala po tayong bayad. But, syempre nag-abutan tayo ng tip natin para magpag-thank you kay kuya. So, I'm very, very grateful na naayos yung ating laptop. Nakapag-work po tayo. And ayun, success po yung story natin. Kudos po sa Henan Park Resort for having this option.